Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto diretso. Ito yung matindi. Ang sabi itong sinabi ni Erwin Tulfo. Itong sinabi ni Erwin Tulfo, matindi ito. Sabi ni Erwin Tulfo, maghanda na daw. Ayun ganun talaga. Ang pagkakasabi talaga ni Erwin Tulfo, maghanda na si Alan Peter Cayetano. Maghanda na daw. Sa gagawin nilang investigasyon sa flood control projects ng Taguig. Yun. Kaya, sabi ni Erwin Tulfo, si Erwin Tulfo, chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Sabi ni Erwin Tulfo, maghanda na si Alan Cayetano sa mga gagawing hearings at investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Iimbestigahan na nila ang Blue Ribbon ay ang mga flood control projects ng Taguig. Yun. Kaya sabi ni Erwin Tulfo, maghanda siya. Kasi unang-una, ang magiging ano pa naman dito, kaharap niya, yung kapatid niya, si Lino Cayetano. Ang nag-request mismo na imbestigahan ang mga flood control projects ng Taguig mula 2022 to 2025 ay ang kapatid niya. So ngayon, magharap sila. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Alan sa kapatid niya? Baka magwala si Alan. Kasi lahat niya nakalaban. Kalaban niya na lahat. Tapos ngayon, pati kapatid niya, talagang haharapin na siya. Dati naman ang magkalaban ang magkapatid. Pero hindi yan naghaharap sa publiko na ilalabas ni Lino Cayetano yung lahat ng alam niya tungkol sa mga project sa Taguig. Sabi ni Erwin Tulfo, hindi naman magre-request si Lino Cayetano na imbestigahan ng Blue Ribbon kung wala siyang alam. Tama. Sabi ni Tulfo, bakit naman magre-request si Lino Cayetano na imbestigahan ang mga flood control projects mula 2022 to 2025 kung wala siyang alam? So, ibig sabihin, marami siyang alam, si Lino Cayetano. So, kapag linabas ngayon ni Lino Cayetano ang lahat niyang nalalaman sa mga anomalya na yan ng flood control projects ng Taguig, ay lalong magwawala si Lino Cayetano niya, ay si Alan Cayetano niyan. Ano yan? Kapatid niya na yan, ang mismong makakaharap niya. At marami talagang nalalaman din yan, siyempre. Ngayon, sabi nga ni Ronald Llamas, si Cayetano, parang pitbull na naglalakjo. Hindi pala si Alan yung sinabihan niya noon. Si Lacson. No? Bakit daw kinakalaban ni Cayetano si Lacson? Samantalang si Lacson, kapag kinalaban mo, hindi ka tatantanan. Parang pitbull na naglalakjo, yun. Pero itong si Cayetano, kapag nakaharap niya na ang kapatid niya, at kapag inisa-isa ng kapatid niya na ibinunyag sa harap ng publiko, sa Blue Ribbon, kapag linabas na yan, wala na. Mahihirapan ng malusutan niya ni Cayetano. Ibig sabihin, yung kapatid niya maglalabas na. Ibubunyag na ang lahat ng nalalaman. Pagkatapos, pati bagman daw identified na. Sabi ni Lacson. Yung mga contractors, nagko-cooperate na. At 25% nga daw ang nakukuhang kickback ni Cayetano. At ang nagkukulikta nito ay yung bagman. Lalabas yan sa Blue Ribbon Committee hearing. Kaya ang banta ni ang warning ni Erwin Tulfo, maghanda na si Alan Cayetano. Kasi matindi itong Blue Ribbon Committee hearing na gagawin nila. Sa totoo lang, nang hamon naman kasi sa Blue Ribbon, si Cayetano mismo, si Alan Sabi ni Alan Cayetano, bakit panay impeachment na lang daw ang ginagawa ng Senado? Yung Blue Ribbon daw, wala nang hearing. Ay ang chairman ng Blue Ribbon, si Erwin Tulfo. Sabi ni Erwin Tulfo, di sige, gusto mong mag-hearing ang Blue Ribbon o di unahin natin yung mga flood control projects ng Taguig. Kaya ang warning ni Erwin Tulfo, maghanda na si Alan Cayetano. Dahil ang makakaharap niya mismo unang-una ay ang kapatid niyang si Lino.
maghanda na rin si Alan Cayetano kasi ready na ang mga testigo ni Lacson. At sabi ni Senador Ping Lacson, sisiguraduhin niya na ang kalalabasan nito mapupunta sa Payatas, New Quezon City Jail, si Cayetano. Kasi doon daw talaga dapat malagayan si Cayetano eh. Ha? Oh. At tingnan nyo, kaliwat kanan ang kakaharapin niya. Iniimbestigahan siya ng NBI tungkol doon sa Southeast Asian Games. Iniimbestigahan siya ng Blue Ribbon tungkol sa flood control projects ng Taguig at tungkol doon sa budget insertions niya na 6.79 billion noong 2025. Yun, kaliwat kanan. Ito kasing nakaraang araw, ang kinaharap na kaso ni Cayetano, yung obstruction of justice, yung pagpatakas kay Bato. Medyo magaan pa yon. Pero itong itong developing na mga investigations, yung Southeast Asian Games, at saka itong flood control projects ng Taguig, pareho ito, patungong plunder ang lahat ng ito. Yan. Kaya, kung ngayon makikita mo na nagwawala na si Cayetano, kung ngayon makikita mo, sabi nga ni Yussi Claire Castro, parang may something, ay lalo sa susunod na mga araw. Lalo sa susunod na mga araw. Medyo, ano na ito, mga kabunyog. Lalong ano ito. Lalong si Director Melvin Matibag. Sabi ni Cayetano, may t-shirt siya, yung Minion. O sabi niya, alam niyo itong Minion na ito? Kung sino ito? Si Melvin at ito. Ang pangalan nito, Melvin the Minion. Ay, naglabas ng statement yung NBI. Sabi ng NBI, hindi kami padidistract sa mga pinagsasabi ni Senador Alan Cayetano. Tuloy ang investigasyon namin. Patay. Kumbaga, binabastos ni iniinsulto ni Alan Cayetano si Melvin Matibag. Yung Minion daw sa t-shirt niya, ang pangalan daw noon, Melvin. Anong reaksyon ng Malacanang ay ng NBI? Hindi kami magpapadistract sa mga sinasabi ni Senador Alan Cayetano. Tuloy ang aming investigasyon. Imagine niya. Kaya, sa totoo lang mga kabunyog, kung nitong nakaraan, ang mga kinakaharap niya tungkol lang doon sa pagpatakas kay Bato, medyo magaan pa yon. Ito ang mahirap kasi non-bailable itong mga kasong ito nakakaharapin niya. Yung Southeast Asian Games na mga anomalya at saka yung mga flood control projects ng Taguig. Yun. At ang sabi nga ni Senador Ping Lacson, ready na ang mga ebidensya niya eh. Sabi ni Senador Ping Lacson, pwede niya na nga daw idirekta sa ombudsman eh. Pwede niya na daw idirekta sa ombudsman kasi nandiyan na. Kaya lang, sabi ni Senador Ping Lacson, gusto niya na sa publiko, sa Blue Ribbon Committee hearing, maglabas ng mga statements itong mga testigo na to. Gusto niya raw na sa Blue Ribbon Committee maglabas para talagang malaman ng publiko na matindi ang ginawa ni Cayetano sa Taguig. Yun. Kaya, kung may ebidensya at ebidensya umano, mayroon na. Mayroon na siyang mga ebidensya at testigo, sabi ni Lacson. Yung bagman identified na, yung mga contractors nagko-cooperate na. Mayroon pa nga daw engineer, city engineer ng Taguig. Halos gabi-gabi nasa casino. Nagpatalo ng 500 million. Matindi. Ipapatawag din yata 'yon. Kung nakita natin itong nakaraan yung matinding mga ginawa sa Bulacan flood control projects, itong investigasyon ng Blue Ribbon ngayon, yung mga matinding ginawa naman sa flood control projects ng Taguig. Yun. At ang contractors din ay diskaya. Diskaya, mga kabunyog. So ngayon, abangan natin anong magiging reaksyon ni Alan. Sigurado lalong lalala yan. Yung sinasabi ni Yussi Castro na parang may something, ay dito, tingin natin lalong lalala yung na yan. Yung mga obserbasyon na yan na parang may something, ay lalong lalala yan nitong susunod na mga araw. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw.
Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog